Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At syempre, ngayong araw na ito, meron na naman akong isang kwentong inihanda para sa inyo. Pero bago natin simulan ng aking kwento, pagtatanong muna ako sa inyo. Mga bata, yung ginagawa ko kanina ay kumukuha ng mga larawan o ng mga pictures. Mga bata, kayo rin ba ay mahilig kumuha ng mga pictures? Aha! At syempre, gamit ang inyong mga mobile device o mga cellphone o yung high-tech ngayon, meron na tayong DSLR camera at mirrorless camera at marami pang iba. Papaano naman pala, mga bata, kung halimbawa, isang araw, sa inyong gustong kuha ng picture ay nahihirapan kayo bigyan ito ng magandang posisyon. Kayo ba ay titigil na lang ba sa pagkukuha ng mga pictures? Aha! Saktong-sakto! May kinalaman yan sa ating kwento ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento! Ang pamagat ng ating kwento ay ang mga larawang kuha ni Tupi. Ito ay kwento ni Paltit Leong at guhit ni Sin Tuok na at hatid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Gustong-gustong sundan ni Tupi ang mga yapak ng kanyang amang litratista, ang tagakuha ng larawan sa nayon. Gusto niyang maging kagaya nito. Nagsasanay siya sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan ng kanyang mga kaibigan gamit ang lumang kamera ng kanyang ama. Isang araw, mayroon isang malaking pagdiriwang sa nayon, ngunit ang kanyang ama ay may sakit at hindi maaaring pumunta. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na siya ang pumunta kapalit nito bilang isang litratista. Sa pagdiriwang, nakakita si Tupi ng mga hayop na nagsasayaw, kumakanta at kumakain. Aling pangkat ang dapat niyang unahing kuhanan ng larawan? Nagpasya siyang magsimula sa isang pamilya ng mga elepante. Madali lang iyon. Pagkatapos ay kinuha na niya ng mga larawan ang sumasayaw ng mga giraffe. Masaya iyon. Pagkatapos nito, umakyat ang dalawang daga sa kanyang likuran at hiniling sa kanya na kuhanan sila ng larawan. Si Tupi ay kumuha ng maraming larawan ng mga daga, ngunit naging mahirap dahil sa liit ng mga ito. Wala sa mga larawan ang may magandang kuha. Hiniling ni Tupi sa mga daga na tumalon ng mataas at ngumiti. Ngunit ulo lamang ng mga ito ang nakita sa larawan. Pagkatapos ay hiniling ni Tupi na umakyat sila sa isang puno. Ngunit mga dahon lamang ang nakita sa larawan. Nabigo si Tupi na kumuha ng magagandang larawan ng mga daga. Paano niya makukuha na ng larawan ang ganoong maliliit na hayop? Sinubukan ni Tupi ang bawat posibleng paraan para makuha na ng larawan ang pares ng daga. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang mga daga sa mga larawan. Habang nakikipag-usap si Tupi sa mga daga, sinusubukan niyang humanap ng ibang paraan upang kuhanan ng larawan ang mga ito. Isang parada ang sumulpot mula sa kanyang likuran. Bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari, ang parada ay dumaan na sa kanya at siya ay natumba sa lupa. Nang bumagsak si Tupi, aksidenteng nakakuha siya ng maraming larawan at sa hindi inaasahan, napakaganda ng mga larawang ito. Nalaman ni Tupi na ang pinakamagandang paraan upang kuhanan ng larawan ang mga daga ay ang humiga sa lupa, kapantay ng mga ito. Natutuhan ni Tupi na ito ang magandang posisyon sa pagkuha ng larawan ng maraming hayop. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, ang mga larawang kuha ni Tupi ay ipinakita upang magbigay ng kasiyahan sa lahat. Mula noon ay palagi nang sumasama si Tupi sa kanyang ama bilang isang totoong litratista. Ayan! At
Diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. At sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At syempre, lagi natin tatandaan na kung tayo ay may mga kinahihiligang gawin tulad na lang ng pagkuha ng mga larawan, ay huwag tayong sumuko na pagdalubasain pa ang ating pagkukuha ng mga larawan. Nang sa ganon, isang araw ay masabi natin na tayo ay may galing sa larangan nito. O, di ba? O, paano? Hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing, mga bata, mga pusong bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka rito. O paano? Hanggang dito na lang ha. Paalam!